bawat isa po sa atin. Sa nga pong malakas na palakpak para sa Diyos. Amen. Ayan. Tunay nga ang Diyos ay nandoon yung kanyang paggabay, nandoon yung kanyang pag-iingat po sa atin. Amen. At tunay nga ang pagpapala ng Diyos ay araw-araw ay nare-receive natin. Amen. Araw-araw ay nararanasan natin sa buhay natin. Amen po ba? Amen. Ayan. Sabi mo nga sa tabi mo, good morning. Napakagwapo at napakaganda mo ngayon. Amen. Truly that the purpose of God in our lives, yung layunin ng Diyos sa bawat isa sa atin na tunay nga na nandun yung pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. The guidance, the protection, the wisdom, and the knowledge of God, amen, ay binibigay sa atin ay tunay nga nating nararanasan. Amen. Sabi nga, God's purpose is a wonderful thing na patuloy ng mga Kristiyano na nararanasan sa kanilang buhay. Amen. Naalala ko lang po, dati pa na nabanggit ito dito sa atin. And ito ay naging example sa atin. Alam niyo po ba yung ads ng isang brand ng kape? Sabi niya doon, kanino ka bumabangon? Diba? Alam niyo po ba yon? Yung ads ng kape? Hindi ko na po sasabihin kung anong brand yun, kung anong klaseng kape. O sabi niya, kanino ka bumabangon? O, lagi natin naririnig, lagi natin nakikita sa TV. Kanino ka bumabangon? No? Sabihin mo nga sa katabi mo, kanino ka bumabangon? Ayan. No? Big sabihin, kanino ba? No? Bakit ka ba bumabangon? Para saan? No? Para saan ang iyong layunin? Ano yung purpose? No? Bakit ka bumabangon? Bakit mo ito ginagawa? Bakit ka nagtatrabaho? No? Bakit mo ginagawa yung mga bagay na ganito? Bakit mo nare-receive yung bagay na ganito? No? Bakit mo ginagawa o bakit mo nararanasan yung mga bagay na ganito? No? What is your purpose? No? Ano ba yung layunin mo? Bakit mo ginagawa ang lahat ng ito? No? Minsan natatanong natin sa sarili natin, ano ba yung purpose ko sa mundong ito? Amen. Ano ba yung layunin ko sa mundong ito? Minsan hindi nating alam. Diba? Basta, pagising ko, okay na. Tatrabaho na lang ako. No? Andun yung paghahanda ako ng pagkain yung anak ko, magtatrabaho ako. No? So minsan ganon. No? Yung, everyday in our lives, ganon yung minsan naiisip ng ibang tao. No? But, ano po yung layunin talaga ng buhay natin? No? What is our purpose? Siguro alam ko, lahat ng naririto ay may layunin kung bakit tayo naririto. Amen? Amen? Kung bakit tayo naririto, bakit tayo sumasamba, bakit tayo nagpupuri. Alam ko po kung ano yung layunin natin. Kung ano yung laman ng puso at isip natin. Kung bakit tayo naparito. Amen po. Ang sabi nga sa Proverbs, sige po, basahin natin. Okay. So, Proverbs, many are those plans in our person hearts, but it is the Lord's purpose that reveals. Kasi ang dami nating kailangan, di ba? Ang dami natin mga gustong gawin, no? Yung layunin natin sa buhay, talagang gusto natin, makamit natin, no? O para saan ba yung mga ginagawa natin? No? Siguro sa pamilya natin, of course, di ba? Sa asawa natin, bakit ka ba bumabangon? Siyempre, para magtrabaho, para sa anak ko, para sa asawa ko, para sa bahay namin, para sa kotse namin, no? Kung bakit ako bumabangon. Amen? Pero what is our purpose, no? In our lives? Sabi nga sa isa pang verse, and we know that in all things God works for the good of those who love Him. Amen po. Who have been called according to His purpose. And that is Romans 8:28. Amen. If you know, our purpose, ang layunin natin para sa Diyos. Tunay nga, ang buhay natin ay may direksyon. Amen. Ang buhay natin ay masaya. No? Ang buhay natin ay pangwalang hanggan. No? Kung alam natin ang purpose natin na nanggagaling sa Diyos. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. At tunay nga, karapat-dapat na siya'y purihin, pasalamatan. Amen. And this is our purpose. To praise Him, to worship Him, to adore Him, to thank Him for everything that He already done. Hallelujah. Can I invite you to stand up and praise, worshiping our Lord through our voice. Hallelujah.
Oh, we praise your name, Jesus. We worship you. Hallelujah. Say, rejoice in the Lord always. And again I say, we will rejoice. And say, rejoice in the Lord always. And again I say, Everybody say, rejoice in the Lord always. always. And again I say, Once again we say, say, rejoice in the Lord always. And again I say, Again I say, rejoice. Yeah. Everybody. Hallelujah. Come on, let us worship Him. God bless the Lord. come bless the Lord, come bless the Lord. You're here to worship, praise the Lord, and bless His name, His holy name, declaring His good. God bless the Lord. Come bless the Lord, come bless the Lord. You're near to worship, praise the Lord, and bless His name, His holy name, declaring His All that name is good. praise Him. All that name is praise Him. Praise Yeah. Say, rejoice. in the Lord always. And again I say, Rejoice in the Lord always. and again I We'll say, say, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice in the Lord always. And again I say, Again I say, rejoice. Oh, say, rejoice. Come on, clap your hands together. We have a reason to rejoice. Oh, yeah. Say, rejoice and praise Him. Rejoice and praise Him. Rejoice and praise Him. Rejoice and praise Him. Say, rejoice and praise Him. Rejoice and praise Him. Rejoice and praise Him. Rejoice and everybody say. everybody rejoice and praise the Lord. Hallelujah. Oh, we praise your name in His place. Hallelujah. Let's lift up the name of the Lord, for He is worthy. My praise is pouring out. My praise is pouring out. Yeah. Our God is worthy of all glory, power, and praise. Come on, shout it to God. Yeah. Ha. Clap those hands. Come on. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, hair of salvation, a purchased of God, born of His Spirit. Oh, and I'm washing now. Oh, I can't stop singing. Oh, this freedom song. And I'm praising my Savior. All the day long, I got a song and
Come on, everybody, clap those hands. Sing blessed assurance. Assurance. Jesus is mine. You know you're singing in the room. Oh, what a foretaste of glory divine. Hair of salvation. Hair of salvation. I'm purchased of God. Purchased of God. Born of the Spirit. Born of the Spirit. I'm washing His blood. And I can't stop singing. In His freedom song. I'm praising my Savior all the day long, all the day long. I got a song and I sing it loud. My praise is pouring out. My praise is pouring out, and I will dance. And I will dance in freedom now. You have brought me out. You have brought me out. You have brought me out. I got a song. I got a song and I sing it With the loud. praise I'm Praise singing. is pouring out. Praise is pouring out. And I will dance. And I will dance in freedom now. You have brought me out. You have brought me You have out. brought me You out. have brought me out. Everybody clap those hands. Oh. We say, did He heal you? Yes, Did He free you? yes, Did He take your soul? Yes. Did He make you whole? Yes, Did He yes. wash you? yes, Transform you? yes, Yeah, Did He redeem you? Yes. And He cleanse you all? yes, To yes. set you free, Hey. gave you victory Oh. when He died for you on the Calvary. Did it give you peace? Did it give you hope? When it filled you with the Holy Ghost? Would you praise Him? Would you worship Him? Would you lift Him high with all your might? You lift my soul and you make it loud. And you got a song. Somebody shout it out. I got a song and I sing it loud. Praise is pouring out. Praise is pouring out. And I will dance. And I will dance in your freedom now. You have brought me out. You have brought me out. You have brought me out. I got a song. Song and sing it With a loud. praise I'm singing. Pouring out. Praise is pouring out. And I will dance. And I will dance in your Let's freedom say you now. dance in your You freedom. have brought me out. Dance in your You have freedom. brought me out. Set. Set. Woo. Oh, yeah, yeah. Come on. Hey. Hey, hey, hey. Hallelujah. Hallelujah. Everybody free in this place. Give a mighty clap offering to our Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord, for your goodness, oh God. You deserve to be given the highest praise. Hallelujah. Come on, church. Let's give glory and praise to our God, for He is faithful, for He is good. Hallelujah. Praise the name of Jesus. You have been so, so good to us, oh God. In every step, in every mountain, in every morning, Lord God. Your promises that you have kept, oh God. Thank you, Lord. Oh, you are faithful. You are faithful, oh God. Oh, we thank you, Lord. We praise you, Lord. We glorify your name. Hallelujah. Hallelujah. Oh, thank you, Lord.
every need you've met. Lord, I'm so grateful. You were with me every step, and I never will forget. When I think of how you blessed me, how your hand has never let me go, never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. What a friend you have been, oh God. I call you Savior, for the blood that washed me clean, for the wrongs that you've redeemed. And I know you're able, and my eyes don't have to see one more reason to believe. 'Cause when I think of how you blessed me, how your hand has never let me go, never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Oh, what a friend we have. Oh, what a friend we have in Jesus. Oh, I never known another like him. No, I never known another like him. For every morning, for every open door, I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. For every mountain, for every time you brought me through, I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your forgiveness, for how you never turned away. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your salvation. You paid the price I couldn't pay. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. And I just wanna thank you, Lord. And I just wanna thank you, Lord. Have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So
you love me. What a friend you have been, so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. What a friend you have been. But thank you, Lord, for your love, Jesus. You deserve to be given the highest praise, oh God, oh Jesus. Hallelujah. We praise you, Lord Jesus. Oh, you are worthy of our praise. Hallelujah, hallelujah. Oh, come on, church. Continue to praise, continue to give glory of our Lord. Oh, for you are faithful, for you are good, oh God. Oh God, we praise you, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. You are so faithful. You are our merciful Father. You are so truthful and trustworthy, O God. That's why you are worthy to our praises, to worship you, to exalt you, and to give you all the glory. I am inviting each and every one of us, please lift up your hands unto God and give all the glory unto Him, for He is worthy. He is worthy to be praised. He is worthy to exalt, and He is worthy. You is only God. Unite all our spirit into one. Make us humble. Make our hearts be ready para purihin ka, Panginoon, para itanghalin ka, para itaas ka, dahil ikaw lamang, Panginoon, ang nakarapat-dapat na aming purihin, sambahin, at ibigay ang lahat-lahat sa inyo. Wala kami rito kung wala ka, Panginoon. Kayo ang nagudyok sa amin para magkatipon-tipon. Kayo ang nagudyok sa amin para ibigay ang aming kapurihan at ipakita na kami nagmamahalan dahil sa inyong pag-ibig. Dahil kayo ang unang umibig sa amin. Kaya ngayon, Panginoon, anuman ang kalalagayan ng aming kapatid, anuman ang kalalagayan ng ibang tao sa kanilang buhay, ang sitwasyon o distansya, walang hadlang para hindi namin sila ibigin. Kaya, O Diyos, ngayon po, ipaalam namin sa lahat ng mundo, sa lahat ng mga tao, abutin namin sila, Panginoon, dahil kayo, O Diyos, ang siyang namumuno, nangunguna sa amin. Kaya naman, Panginoong Diyos, sa araw na ito, sa oras na ito, sa pagbabahagi ng iyong mga salita, kayo nga po, O Diyos, ang siyang manguna sa taong gagamitin ninyo. Para nang sa ganun, Panginoon Diyos, ang bawat isa na pumasok ngayon ay maging iba. Merong pagkakaiba kung paano siya pumasok ngayon at paano siya aalis pagkatapos ng aming pananambahan at maging handa sa lahat ng bagay. At bibigyan niyo kami ng kalakasan, anumang sitwasyon ng kalalagayan namin, Panginoon, kalungkutan man, kaligayahan, o anumang buhay, o anumang bagay na siyang pumipigil sa amin para ikaw ay mapurihan. Ikaw, O Diyos, ang aming sandigan at walang makakahadlang ng problema, sitwasyon sa buhay, Panginoon. Dahil ikaw, O Diyos, ang siyang magbibigay. Dahil sa inyo ay may victory. Dahil sa inyo, Panginoon Diyos, ay may kaliwanagan. Dahil sa inyo, O Diyos, ay may katunghayan. Dahil sa inyo, O Diyos, ay may pag-ibig. Kaya naman, Panginoon Diyos, sa inyo lamang ang kapurihan, ang kadakilaan, at ang lahat ng bagay.
Kaya namin ngayon tinatamasa dahil sa inyo. Purihin ka, O Diyos, pasalamatan ka, tanghalin ka, dahil sa amin ang tagumpay ngayon at magpakailanman. In Jesus' name we pray. Everyone will say, Amen. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Hallelujah. Amen. Okay. Good morning po. Ang sabi po nung awitin, this is the day that the Lord has made. We will rejoice, sabi po niya. So tayo po ba'y nagagalak na magbigay sa ating Panginoon? Amen. Hallelujah. Tayo po'y sumandaling yumuko at manalangin. Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong wagas na pag-ibig at walang kapantay, Panginoon, na iyo nga pong ipinadama sa amin simula pa noon hanggang ngayon at alam po namin ito'y tuloy-tuloy hanggang sa walang hanggan, Panginoon. Kaya maraming salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan at sa iyong kapayapaan, Panginoon, sa lahat ng ginawa mo na po para sa amin, O Diyos. Ikaw lamang, Panginoon, ang karapat dapat tumanggap ng papuri at pasasalamat. Salamat, dakilang Diyos, dahil Ikaw po ang unang umibig. Ikaw ang unang nagbigay sa amin, Panginoon. Kung kaya, O Diyos, ang aming gagawing pagbibigay, ito po, Panginoon, nang dahil sa pag-ibig na siyang ibinigay mo sa amin. Hindi, Panginoon, ang kung ano paman ang nag-uudyok sa amin upang makapagbigay, kundi, O Diyos, ang iyong pag-ibig lamang. Kaya po maibibigay namin, Panginoon, ang karapat-dapat sapagkat Ikaw ang aming tinitingnan, hindi ang aming kalagayan sa buhay. Kaya nga po, Panginoon, maraming salamat po. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus na aming Diyos. Amen and amen. Lord, always and again I say, rejoice in the Lord. Always and again I say, rejoice in the Lord. Always and again I say, rejoice in the Lord. Always and again I say, Amen. Ayan, magandang umaga po sa bawat isa. Meron po tayo mga bagong dalo ngayong umagang ito. Marami po sila. Okay. So welcome po natin si Sister Jenny May Colocap from Kubul sa Palibutan. Amen po. Nasaan po si Sister Jenny May? Ayan po. Welcome po. And si Rajunan Balahadia from Kubul sa Palibutan din po. Kubul sa Palibutan. Ayan. Good morning po. Welcome. Ganun din po kay Sister Mylene Colokar. Tama po ba? Ayan po. Okay, good morning po from sa Palibutan.
Also, Sis Nora Elizan from Tawi-Tawi sa Palibutan. Good morning po. Last po natin, Sister Eliza May Mundido. Tama po ba? From Sagin, Barangay Sagin, San Fernando. Ayan po. Okay? So, announcement po dahil binigay na po sa akin. Men's Fellowship, July 4, 2025. So, paki-contact na lang po si Brother Jimmy for more information about sa Men's Fellowship po. On July 4, 2025. Tayo po lahat dito ngayon. So, welcome one another. Hallelujah! Oh, that will praise His name. Will praise. Oh, that praise Rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice in the Lord. Rejoice. Amen. Blessed morning po to everyone. Amen. Hallelujah. Masaya po ba kayo ngayong umagang ito? Okay. Tignan nyo nga po yung katabi ninyo kung masaya po kayong nakikita siya. Amen. Sabi mo, kapatid, masaya ako na makita ka. Amen. Hallelujah. So, ngayong umaga pong ito, we are almost in the conclusion of our second quarter theme. Okay? So, yung ating pong 2025 theme is for such a time as this. Okay po? So, mga panahon at pagkakataon na kagaya nito, okay, patuloy po natin na nawa na i-meditate ang salita ng Diyos, patuloy nating i-immerse, okay, i-submerge yung ating sarili sa kanyang mga salita and sa kanyang mga pangako. Amen. Ngayong umaga pong ito, pag-uusapan po natin, tatalakayin po natin ang pangunawa sa dakilang layunin ng Diyos para sa atin. Understanding God's greater purpose. With the subtitle, siyempre po, God intended it for good. Amen. So, yung mga bagay na patuloy po natin na nararanasan sa ating buhay, amen, as we acknowledge God in our lives, as we acknowledge His goodness, yung provision niya, yung pagpapala po niya, amen, yung pagpaprovide ng Panginoon na siyang patuloy nating nararanasan. Tama po ba? Amen po ba? Mula
mula nung naging Kristiyano ka, mula nung tumanggap ka sa Panginoon, look back. Okay, amen? Mag-flashback ka po ng konti, ng bahagya. Ikaw po ba ay pinabayaan na ng Panginoon? Hindi pa. Amen. Thank you po, Pastor. Hindi pa, sabi ni Pastor. Yung iba, baka iniisip pa nila, saan bang parte ng buhay ko nagkulang ang Diyos? Okay. So wala. Amen. He has never failed you. Hindi ka pa niya pinabayaan, hindi ka pa niya iniwan. Amen po. Looking back again, flashback, throwback. Yung buhay mo noon na hindi ka pa naniniwala at sumasampalataya sa Diyos, compare to your life right now. Buhay noon na puno ng pagkabagabag, puno ng alalahanin, laging may takot, may pag-aalinlangan. There is always uncertainties. Compare today. Kumpara ngayon that life with Jesus is with peace. Amen? With assurance, with confidence. Amen? Life now should be without fear. Because every day, Christ is not just with you, but He is within you. Amen po? Amen. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo. Tanungin natin ang ating mga sarili. Ano nga ba ang layunin mong yon sa mundong ito? Amen. Naalala ko po, napag-aralan na natin sa mga previous themes and topics about purpose, life's purpose, bilang isang mananampalataya, kung ano ang layunin ng Diyos, kung bakit ka naririto ngayon. Ano ang iyong magagawa? Ano ang iniatang sa iyo ng Diyos upang gawin ang mga bagay para sa Kanyang kapurihan at sa Kanyang karangalan? But this morning, as we reflect on the life of Joseph, we will see and understand God's greater purpose. Because in the life of Joseph po, buhay po ni Joseph, nakita naman po natin from the time that he received the vision and dreams from our Lord, yung buhay niya has never been the same. At kung titignan natin, supposed to be po, siya ay namuhay ng matuwid. Siya ay namuhay ayon sa vision at dreams na ibinigay sa kanya ng Diyos. Ngunit dumaan siya ng mga pagsubok. At take note po, hindi madaling pagsubok. He was betrayed by his own brothers. Kanulo siya, ipinagbili siya into slavery sa pagkaalipin ng sarili niyang mga kapatid. And he became a slave in Egypt. Nung medyo tumaas yung ranggo niya, nagkaroon siya ng position sa household ni Potiphar. Siya naman po ay inakusahan at nahatulan ng hindi tama. Naranasan yung injustice. He experienced betrayal from his own brothers. Pero while doing his job ng maayos at tama at fair, he experienced injustice. At siya po ay nakulong. At sa kulungan, ganun pa rin. Ginamit siya ng Panginoon para dun sa cupbearer, para maibalik sa pwesto at sa posisyon yung cupbearer. At may paalala lang, baka naman, sabi po ni Jose doon sa cupbearer, baka naman, kapag kami pagkakataon, mabanggit mo ako sa paraon. Pero yung time na yun, sige, sabi ng cupbearer, walang problema. Sasabihin ko sa paraon kung sino ka at kung ano ang kaya mong gawin. But it took him 2 years, 2 taon, bago siya naalala ng cupbearer
It means to say, nagstay pa siya ng 2 taon doon sa kulungan. Okay? So siya ay kinalimutan. Siya ay nakalimutan. Okay? From being betrayed, from experiencing injustice, hanggang dun sa siya ay makalimutan. But, ngunit dun sa lahat ng nangyari sa buhay niya, again, I will say this, hindi mo makikita sa book of Genesis or any account in the Bible that Joseph questioned God. Hindi niya kinwestiyon ang Diyos sa lahat ng mga nangyari sa kanyang buhay. That's why Joseph is known in the Bible to be really a man of faith. Because he believes in what God has given him. He believes in the dreams and the vision that God has given him. He never questioned God dun sa process. Na Lord, ang hirap naman nito. Lord, bakit dumaranas ako ng ganitong pagsubok? Akala ko ba, yuyuko ang mga tala sa akin? Pero bakit narito ako ngayon, isang slave? Bakit narito ako ngayon, isang bilanggo? He never questioned God dun sa proseso bago siya makarating dun sa rise of power. And when he is already on the position, what did he do? He used that position to give glory to God. Amen? And I believe Joseph really understand the great purpose that God has given him. Amen po. Nauna po yung conclusion. Amen. Hallelujah. So doon sa topic po natin sa Genesis chapter 50, there are sequence of events that we can see. Doon sa chapter 46, si Jacob was reassured by God. Ito po yung summary natin ng chapter 46 to 49 before we dive in doon sa talagang main chapter natin this morning. Jacob was reassured by God and his family journeyed to Egypt because that time po merong famine. Malawakang taggutom at marami ang namamatay mula sa mga alaga nilang hayop hanggang sa mga tao. At nakakatakot yon, nakakakaba. So nung tayo po na naririto ngayon at buhay pa, tayo ay nakaranas ng takot at pangamba noong pandemic. Tama po ba? Pero ang CFSM ay hindi tumigil sa pag-live stream every Sunday. We still continued because we know that is the time na kailangan ng empowerment ng mga mananampalataya. Kahit po sasampu lamang kami sa EMT building, every week po, we seek permit, kung di ako nagkakamali, para mag-hold ng Sunday worship celebration. Kahit sasampu po kami, amen, na-miss po namin yung worship celebration that time. But still, that is the time, talagang kahit kami po, we are overwhelmed and empowered by the presence and by what God is doing. Amen. And we were reassured by God that He will remain faithful to us. Ganon din po, nireassure ng Diyos si Jacob that they will live and that his descendants will live. So, meron pong account that there are 70 individuals were listed in the journey of Jacob going to Egypt. And God appeared to Jacob, ito po yung sa chapter 46, and promised him that his descendants will be a great nation in Egypt. And they will be brought back to Canaan, and eventually, that will be the promised land. Amen? Ngunit, kung titignan po natin, alam naman po natin kung anong nangyari that time, o sa mga hindi po nakakaalam, after nung time ni Joseph sa Egypt, ay nagkaroon ng palitan ng mga paraon, and yung mga nagawa ni Jose para sa Ehipto ay unti-unting nakalimutan. And because
the Israelites were there, okay, sila rin po ay naging alipin ng malupit na paraon. Okay? Pero sila po ay tinulungan at tinupad ng Diyos ang pangako niya kay Jacob sa Genesis chapter 46 na sila po ay tutulungan at palalayain ng Diyos mula sa pagkaalipin. Sa chapter 47 naman, Jacob's family now settles in the land of Goshen in Egypt. Okay? So, Joseph also introduces his father and brothers to Pharaoh in chapter 47. And Jacob blesses the Pharaoh. Okay? At kaakibat po noon, kasama po doon sa chapter 47, ay lalo pong lumala yung taggutom. The famine just got worse that time. And in chapter 48, Jacob adopts Joseph's two sons, Ephraim and Manasseh. Okay? Sa chapter 49 naman po, Jacob gathers his son. Very significant po ito sa prophecy, yung chapter 49. Very significant po sa prophecy of the coming Messiah, which is our Lord Jesus Christ. So Jacob gathers his sons to pronounce final blessings. And he prophesies, okay, to them. And Jacob tells their future. Yung kanilang future ay binanggit po ni Jacob, yung lahat ng positibo at negatibo na mangyayari sa kanila. And he speaks about his death and commands them to bury him back to Canaan, where God has promised that yun ang magiging lupain, okay, ng pinili ng Diyos na si Abraham. Amen. Now, as we see God's great purpose in the life of Joseph, pinreserve niya po. Amen. Sa kabila ng malawakang taggutom, there's a wide famine that time at marami pong namamatay. Tingnan niyo po ang Diyos. Kahit na dumaan ng napakalaki at napakaraming pagsubok at paghihirap si Joseph, ginamit siya ng Diyos upang i-preserve yung lahing Israel. So, preservation of Jacob's lineage means preservation of Israel. Amen. Dahil kung namatay si Jacob at ang kanyang sambahayan, ay hindi po maaaring matupad ang pinangako ng Diyos kay Abraham. Amen? Because the seed that was promised in Genesis, in the Garden of Eden, in the fall of man, was the seed that will be coming from Abraham. Amen? And Abraham, or Jacob, is from the lineage of Abraham. Apo po siya ni Abraham. Anak siya ni Isaac, na anak ni Abraham. Kaya po, descendant po sila ni Abraham. And therefore, they are the bearer of God's promise to all mankind, to all humanity. Kaya very significant po ito. Amen? Para po sa coming ng ating Panginoong Yesus. Second, God's fulfilling prophecy. Ito po ay isa sa mga dakilang or layunin ng Diyos sa buhay ni Jose. God's fulfilling prophecy. Kamukha po ng akin nabanggit, piniprepare niya po. God is preparing the way for the coming of the Messiah. And also, when Joseph was already in the position and he is in power and authority, God demonstrated His power through Joseph. So God wanted to exalt Joseph and demonstrate His power to Jacob's family, which would become Israel. Gayon din naman po, nais ng Diyos na ipakita sa mga kapatid ni Jose na totoo yung kanyang panaginip at mga pangitain. So God just did not demonstrate His power. He testified. God Himself testifies that His promises and visions and dreams na ibinigay niya kay Jose ay kaya niyang gawin at kaya niyang tuparin. Kaya kapatid, ang pangako ng Diyos sa'yo, gaano man katagal ang panahon, lumipas man ang maraming panahon, dumaan ka man ng maraming pagsubok, dumaan ka man ng iba't ibang
sitwasyon sa buhay mo, manatili kang nananalig at nananampalataya sa pangako ng Diyos. Dahil kagaya ng ginawa ng Diyos kay Jose, in time, mararanasan mo ang ipinangako ng Diyos sa iyo. Yung buhay na ganap at kasiyasiya, nasa sa iyo na yan eh. Through our Lord Jesus Christ. Naghihintay lamang po yung mailabas. It is just waiting to be unleashed. Amen? And another great purpose of God in the life of Joseph, yun nga po, a testimony of faith and an empowerment to those who believe. Hallelujah. Si Jose, ipinakita niya kung paano manalig, maniwala at manampalataya sa Diyos. Amen po. Meron na po ba ditong nakaranas ng kagaya ng naranasan ni Jose? Meron na po ba? Magtaas po ng kamay. Meron na po bang nakaranas dito ng higit pa sa naranasan ni Jose? Magtaas po ng kamay. Kung meron man po, or kung medyo hindi kagaya nung kay Jose, pero medyo kahawig, no po, may similarities. Ito po, mga mahal kong magulang at kapatid, kaibigan, tapat ang Diyos. Hindi siya nagkulang. Siya noon, ngayon, at magpakailanman. Ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jose. Ang Diyos ni Moses at ng mga Israel na naglabas sa kanila mula sa pagkailipin sa Ehipto, ay ang Diyos din na tinanggap natin sa pamamagitan ni Jesus. He is the same God. And He never changed. Hindi po siya nagbabago. Kaya bakit ka mag-aalinlangan? Bakit ka matatakot? Bakit ka mangangamba? Napakadakila ng ginawa ng Diyos sa buhay ng mga propeta, ng mga disciples. At kapatid, maniwala ka, kayang gawin ng Diyos ang ginawa niya noon sa buhay mo ngayon. Amen? Higit pa nga eh. Supposedly, higit pa po. Why? Because these people in the Old Testament were looking to the coming Christ. Inaasam nila na makita ang Panginoong Jesus. Inaasam nila ang pananahan ng banal na Espiritu. We are so blessed that in this generation, the promised Messiah has already come. And the promise of Jesus Christ, yung Comforter, yung indwelling ng Holy Spirit is now happening. Because the Holy Spirit is now living in us. Amen? That's why, higit pa sa nagawa ng mga propeta, ng mga disciples, ang kaya nating magawa, but not with our own strength. Hindi sa pamamagitan ng ating lakas. Hindi sa pamamagitan po ng ating kakayahan, kundi sa pamamagitan ng lakas, biyaya, at pagmamahal na galing po sa ating Panginoon. And all of that because the Holy Spirit is dwelling within us. Amen? Sabihin mo nga, kaya ko. Kaya ko. I can do this. Because God is my strength. Siya ang iyong kalakasan, kaibigan. Siya ang iyong kalakasan, kapatid. Siya ang iyong tanggulan. He is your strong tower and refuge. Dumaranas ka ng karamdaman, may sakit ka ngayon, God is your healer. Amen? Declare natin, God is my healer. Amen? Hawakan mo kung ano yung masakit sa katawan mo ngayon. Cancer, God is your healer. Kaya niyang pagalingin yan. Amen? Arthritis, gout, amen? Internal organs na nagmamalfunction, God is your healer. Amen? Kaya niyang pagalingin. Ang Diyos ang dakilang manggagamot. Amen? Kinikalabutan ako. Nagkakaroon ako ng goosebumps because I can feel that the power of the Holy Spirit is now moving. Amen? Right now, He is healing someone. He's removing a cancer cell.
right now. Hallelujah. Praise God. Shikayara kanda baba kanda shikayara. He is so powerful. Believe what God has already done on the cross. What Christ has already done on the cross. Dumaranas ka ng depression and anxiety. The Holy Spirit is your comforter. Amen. He enlightens you about God's love. Hindi totoong itinakwil ka ng iyong mga magulang. Hindi totoong itinakwil ka ng mundong ito at ng mga tao. Hindi totoong walang nagmamahal sa'yo. Right now, God is there holding you and loving you unconditionally. Wala ka pang ginawa, minahal ka na ng Diyos. Amen? Hallelujah. Palakpakan po natin ang Diyos. God understands what you're going through. Hindi totoong nakakaintindi at naniniwala sa'yo. God understands you. Amen. Nauunawaan ka ng Diyos. Alam niya ang dinaranas mo ngayon. Kaya kanino ka dapat lumapit? Sa Diyos. Ano ang dapat mong basahin? Ang salita niya. Kasi doon mo makikita kung gaano kalawak, kataas, kung gaano ka-unconditional ang pagmamahal ng Diyos. Sa salita niya, doon mo marirealize, yes, God is love. Amen? God is so good. Sabihin natin, God is good. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Nasa introduction pa lang tayo. Amen. Okay. So now, to understand God's great purpose in our lives, we must understand God's character and nature. Amen. Minsan kaya hindi natin matumbok kung ano ang layunin ng Diyos sa atin, sa ating mga buhay, dahil hindi natin nauunawaan at hindi natin nalalaman kung ano nga ba ang character at nature, kung ano ang kalikasan ng Diyos. Amen. Recap lang po ito of what is God's nature and character. God is a loving God. Amen. Yan po ay nasa 1 John chapter 4 verse 8. Hindi ko po pinalagay sa slide presentation para po somehow makapag-take note po kayo ng mga verses. Or if not, you can review yung atin pong Sunday worship celebration sa ating YouTube channel, Christ Faithful Servant Ministries. Ayan. And then meron po tayong CFSM app material. Okay? So, finorward na po natin yan sa ating mga GE leader. Yung material natin from 2023, if I'm not mistaken, ay uploaded po doon. So, you can always look back and go back to the previous teachings and preachings po natin. Now, God is a loving God. Yan po ay nakasulat sa 1 John chapter 4, verse 8. That God is love. And because of His unconditional love, kahit tayo po ay makasalanan, He was able to love us. And that is His nature. Amen. Hindi siya naghihintay ng kapalit. Walang kapalit ang pag-ibig ng Diyos. Siya ang unang nagmahal, siya ang unang nagbigay. Amen. Hallelujah. That is His character, one of His character and nature. Second, God is graceful, merciful, and slow to anger. Yan po ay nasa Psalm 103 verse 8. Okay? Hindi po madaling magalit ang Diyos. He is graceful. He is graceful. Mabiyaya po siya. Though we are undeserving of His love, He made us deserving because of Christ. He chose to love us. Pinili niya pong mahalin niya tayo sa kabila ng ating mga pagkakasala, sa kabila ng ating dungis at pagiging marumi, pinili niya po tayong mahalin. That is grace. Amen. That is unconditional love. He is merciful. Ito, deserve naman nating mamatay dahil sa ating mga kasalanan na tayo ang maparusahan sa ating mga pagkakasala. But because He is merciful, He sent His Son. He sent His Son, kapalit natin. Imbis na tayong maparusahan, ang Kanyang bugtong na anak ang naparusahan para sa ating mga kasalanan. And our God is a God that is slow to anger. Unlike any understanding, unlike yung ating dating pagkaunawa at pagkakaintindi na kapag may nagawa ka, ay galit ang Diyos sa iyo. Hindi na po galit ang Diyos
sa tao. And that is the good news. Hindi na po galit ang Diyos sa tao, kundi minahal ka niya eh. Pinatawad ka na niya sa iyong mga kasalanan. And sin is not an issue to God because sin has already been solved. And it's paid in full by our Lord Jesus Christ. And our God is a forgiving God. Amen. He remembers your sins no more. Amen. Yan po ay nasa Hebrews chapter 10 verse 17. Hebrews chapter 10 verse 17. Our God is compassionate. Sa Isaiah 49 verse 13, nakatala po doon, that God comforts His people and He has compassion for those who are afflicted. Amen. Our God is compassionate. He is holy, righteous, and just. God is generous. Hindi po tikom ang kamay ang mga palad ng Diyos sa kanyang mga anak. Ang Diyos ay mabiyaya at mapagbigay. And actually, He blesses you more and more. Kasi sabi sa 2 Corinthians chapter 9 verse 8, God is able to bless you abundantly. Ibig sabihin, sobra-sobra pa, higit pa sa pangangailangan mo. Pero yung higit na yon, ibinigay ng Diyos sa iyo for you to be a blessing to other. Amen? He bless you abundantly so that you can share whatever you have. Kung anumang meron ka, maibahagi mo so that people will see that God blesses you and that God is good. Amen? Now, God's purpose is characterized by His own nature and His purpose. Okay? Yun naman pong character ng purpose ng Diyos. Kanina, tinignan natin yung character and nature ng Diyos. Ngayon, tignan naman po natin yung character ng purpose, ng great purpose ng Diyos. Una, the character of God's purpose is intentional. Intentional. Not by chance. And it is not by accident. It's all-encompassing. Hallelujah. God's purpose in your life is intentional. Hindi aksidente, hindi disgrasya. Hindi tsamba. Amen? Kaya, kung napangasawa mo yung asawa mo ngayon, kung naalala nyo to, hindi tsamba yan. No? Hindi tsamba. Okay? Blessing yan. God intended that person to be your spouse. Amen? Kung gwapo man yan, kung maganda siya, sexy yan, macho, hindi po yan tsamba. Kung kabaliktaran, hindi naman po malas. No? Walang malas. We don't believe sa malas. Ay, yung kay sister, hindi tsamba yung asawa niya. But yung sa akin parang malas yata. Hindi po ha. Biro lang. No? So, God intended, God's purpose is intentional. Yun po yung ibig kong sabihin dito. Hallelujah. That is one of the character of God's great purpose. Number 2 po, ikalawa, it's purposeful. May layunin. Amen? Yung ginagawa mo para sa Diyos, for the ministry, for the church, para sa tao, para sa pamilya, may layunin yan. And your purpose is useful. Nagagamit. Kagaya ng talento, ng kakayahan, the gifts of the Holy Spirit that God has given to us. Those gifts should be useful. Amen. Hindi para sa sarili, kundi para sa church. Para sa mga kapatid sa Panginoon, para sa iglesia, para sa body. And it is significant. Amen? And also, God's purpose is essential. Kailangan. Nakikita yung pangangailangan. Okay? So it is significant. Hallelujah. At pangatlo, God's purpose is ultimately good. Walang layunin na nagmumula sa Diyos na nagbibigay ng kapahamakan. Hindi ginagamit ng Diyos ang kasamaan para sa kanyang layunin, kapatid. Hindi niya gagamitin ng karamdaman, hindi niya gagamitin ng sakit, hindi niya gagamitin ng sakuna,
Hindi niya gagamitin ang problema, hindi niya gagamitin yung katrabaho mo, yung biyanan mo, para makita mo ang layunin mo. Hindi niya gagamitin yung asawa mo, yung anak mo, to be bad, para sila ay maging masama, para makita mo ang layunin ng Diyos sa buhay mo. Hindi po. God's purpose is ultimately good. Because if it is not ultimately good, therefore, yung purpose na yon ay hindi nanggaling sa Diyos. Amen? So dun sa life ni Joseph, kung i-reflect natin, yung nangyari kay Jose na hindi magaganda, ay hindi nilayon ng Diyos sa kanya. Amen? Yun ay desisyon ng kanyang mga kapatid. Because of jealousy, because of envy, maybe because of confusion. Kaya ipinagbili nila into slavery si Joseph. That was their decision. So Joseph was affected by the decision of his brothers. Amen? Yung injustice, that was because of the wife of Potiphar. Okay? Nagkaroon siya ng pagnanasa kay Jose. At nung tinanggihan siya ni Jose, naapakan yung pride niya. Malago na ako man, sexy na ako man, ute na ako buri. Anan Mig-makeup na ako man, na ako buri. So gumawa siya ng paraan, sa sarili niya napahiya siya. Gumawa siya ng paraan para ipahiya naman si Jose. Amen? So ito po mga asawang lalaki, reminder lang po, kapag po may bagong damit yung ating mga asawang babae, usually hindi sila nagme-makeup, hindi sila nagsusuklay, nagsusuklay naman siguro, no? Nagpapareband, no? Naglagay ng konting lipstick tsaka blush on, no? Nagpolbo, i-appreciate natin. Amen? I-appreciate mo, wow, darling, kalago mo naman. Nangapangan mo. Okay? Para sa ganon, ipagluto nila tayo, ipaglabarin nila tayo. Amen? Ayan. Bigyan tayo ng konting masahe pag uwi natin. Okay? Hallelujah. So it's ultimately good. It's beneficial for what? And for who? For His glory. Hallelujah. So, again, God's purpose is characterized by His own nature. And God is good. God is love. That is character and nature. Therefore, His purpose is aligned to His nature. Amen? So His purpose is intentional, purposeful, and ultimately good. Amen. Now, ito po. Ano po ang dapat nating gawin? We must believe in our God who made a promise to us. Kapatid, you must believe in your God who made a promise to you. Definitely, God has a promise to you. And for you, para makita mo ang layunin mo, paniwalaan mo po kung anong ipinangako ng Diyos sa iyo. Kagaya ni Jose, naniwala siya sa dreams and vision na nakita niya mula sa Diyos. Sabi nga po ni Jose sa kanyang mga kapatid in Genesis 50 verse 20, "But as for you, ye thought evil against me, but God meant it unto good, to bring to pass as it is this day, to save much people alive." Hallelujah. Yun po ang sabi ni Jose sa kanyang mga kapatid. Ginawa niyo yon para ipahamak ako. Pero ang Diyos, sa kabila ng nagawa ninyo at intensyon ninyo na maipahamak ako, God's intention is for good. Amen? Ngayon, sabi ni Jose, ako ang ikalawa sa paraon at maraming mga tao ang maililigtas mula sa taggutom. So you must believe, amen, you must believe in God, in the God who made a promise to you. Amen? Dakila at tapat ang pangako ng Diyos. Sabi ko nga po kanina, lumipas man ng maraming panahon, dumaan ka man ng maraming pagsubok, hindi po magbabago ang Diyos. Siya noon, ngayon, at magpakailanman. So believe in what God has promised to you. Amen? And God has already fulfilled one of His great promise, the coming
of His Son and the dwelling of the Holy Spirit. Yun po ay naganap na at natupad na. The great plan of redemption ng Diyos, yung dakilang plano niya ng pagliligtas niya sa tao, ay nangyari na 2,000 years on the cross. And that is because of our Lord Jesus Christ. Amen? Kaya nga po, kung maniwala tayo na si Kristo, ang anak ng Diyos na isinugo niya mula sa langit at namatay sa krus ng Kalbaryo at nabuhay ng muli pagkatapos ng 3 araw, sinasabi sa Genesis chapter 3 verse 16, na sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? So tayo po na naririto, those who believe in Christ and what Christ has done and acknowledge Him as His personal Lord and Savior, now has eternal life. Amen po? Praise God. Pangalawa, we must trust in God's way. Dito po, kadalasan, ang tao, sa sobrang inip niya, talakainip lang ang tao Di po ba? Mainipin tayo. Minsan, sa sobrang inip natin, gusto na nating tulungan ng Diyos para matupad niya yung pangako niya sa atin. You remember Abraham and Sarah? Because Sarah was barren. Siya po ay baog. And they were too old. Matanda na po sila actually para magkaroon pa ng anak. Di po ba? Imagine if 80 years old, nag-aalaga ka pa ng sanggol, may newborn, 80 years old, di ba? Minsan nga po ngayon, 40, 45, 50 years old, pagka nagkaanak, medyo nahihirapan, may struggle. So that time, sabi ni Sarah, ibibigay ko sa iyo ang alipin ko. Sipingan mo siya, at pag nagkaanak ka sa kanya, dahil ang alipin ko, ay ako na rin, sa akin siya, kapag nagkaanak ay natupad na ang pangako ng Diyos. Amen? So tinulungan ni Sarah at ni Abraham ang Diyos. But God's intention to fulfill His promise and purpose is not thy way. God's way is not human's way. Amen? Dakila ang paraan ng Diyos. Nakakamangha. Amen? So trust in God's way. Amen? Ishmael was not the promise of God to Abraham. Isaac is the promise of God for Abraham. Amen? So in Isaiah chapter 55 verse 8 to 9, sabi nga po ng Diyos dito, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. Kapatid, ang pamamaraan natin ay hindi katulad ng pamamaraan ng Diyos. Ang kaisipan ng Diyos ay hindi katulad ng ating kaisipan. Tayo ay may limitasyon. Tayo ay may hangganan. Ang kaisipan natin ay may limitasyon at may hangganan. Ang mga pamamaraan natin ay limitado ng kung ano ang kaya nating gawin. Pero ang Diyos, wala siyang limitation. And His ways are not our ways. Ang pamamaraan ng Diyos ay hindi tulad ng ating pamamaraan. Kaya nga po, hindi ginagamit ng Diyos ang sakuna, ang karamdaman, ang mga bagay na hindi magaganda para turuan tayo. Ang ginagamit ng Diyos para turuan tayo at gabayan tayo ay ang Kanyang mga salita. And His love is motivated by His nature. His unconditional love. Uulit-ulitin ko po yung mga bagay na yon. Susunod, in Isaiah 55 verse 9, bakit nga ba? Ito, dinefine ng Diyos kung bakit hindi katulad ng kaisipan ng Diyos ang kaisipan ng tao at ang pamamaraan ng tao at ang pamamaraan niya. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Nasukat na po ba natin ang sukdulan, ang hangganan ng kalangitan? May sukat na po ba ang earth, ang distance
ng earth, ng tinatapakan natin, hanggang dun sa kalawakan? Wala pa po. Imagine how little our thoughts compare to the thoughts and ways of our God. Amen? Hindi nga po natin kayang bilangin yung mga bituin sa langit. Amen? May supervisor po tayo ng science. Madam Jam, may bilang po ba ng mga bituin sa kalangitan? Wala po. Imagine how amazing and wonderful our God is. Amen? He put those stars in the sky. Amen? Bakit hindi niya kayang ilagay yung mabuting bagay sa buhay mo wherein He can put millions of countless stars in the sky? Amen? Palakpakan po natin ang ating Diyos. Dakila po ang ating Panginoon. And next, lean on God's direction. Alam ko po, mayroong marami sa atin na may favorite verse ang Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Amen. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. And in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Magtiwala lamang po tayo. Doon tayo manangan kung saan tayo nililid ng Diyos. And His leading and direction will only come from our established relationship from God. That is the only way God can deal and give us direction. Amen? And through His Word and the leading of the Holy Spirit, amen, doon natin makikita that God is really putting us and guiding us on the right direction. If it is not in accordance with God's character and nature, and if the purpose that we're doing or living is not intentional from God, and it's not purposeful, and it's not completely good, therefore, it is not God's purpose for us. Amen? It should be in accordance in God's nature. At nare-reveal lagi sa atin niya, nare-redirect tayo, nadadirect tayo through the Word of God sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Amen? And lastly, we must have confidence in His Son, Jesus Christ. Minsan, kaya nawawala tayo sa off track tayo, is because yung confidence natin, napupunta dun sa kakayahan natin, napupunta sa tao, napupunta sa sitwasyon, napupunta sa position. Amen? And minsan, kaya wala tayong confidence is because we are not in power. We are not in position. We are not in authority. We lack skills and talents. That's why hindi tayo confident. Kapatid, ang confidence natin should be put and rest in the confidence of His Son, Jesus Christ. In 2 Timothy chapter 1 verse 9, now, who hath saved us and called us with an holy calling, not according to our works. Imagine, niyan Diyos, hindi niya tinitignan kung anong kaya mong gawin or hindi mo kayang gawin. But according to His own purpose and grace. It means according to His own character and nature, which was given us in Christ Jesus before the world began. Lahat po ng mananampalataya na nasa Kanya si Kristo can do great things, kapatid. Amen? Huwag mong tignan yung limitation mo. Huwag natin tignan yung ating limitasyon. Ang tignan natin yung ginawa na ni Kristo sa buhay natin. And God has overcome the world. He has overcome sin. Napagtagumpayan niya na po ang kasalanan. Kaya huwag natin tignan ang kasalanan bilang hadlang. Tignan natin ang kasalanan bilang isang bagay na pinagtagumpayan na ng ating Panginoong Jesus. Amen? But is now made manifest by the appearing of our Savior, Jesus Christ, who hath abolished death and hath brought life and immortality to light through the gospel. Kapatid,
what we have right now against the wiles of the devil and against this world. Yung sandata na meron tayong laban sa plano at layunin ni Satanas at ng mga demonyo. Laban sa anumang ibinibigay na hindi maganda at negatibo ng mundong ito ay nasa sa atin na sa kanyang mga salita. Amen. Ano ngayon ang layunin mo? Are you living in the purpose that God has given you? Sa conclusion po natin, I would like to make a short demonstration. Meron po ako ditong, ano po ito? Kutsara. Sige, Brother Lawrence, paki-close up mo. Baka sa malayo, toothpick lang ang nakalita. No. Kutsara. At meron po ditong, ano po ito? Bottle opener. 2-in-1. Can opener. Sponsored by Sister Bell. Inarbor ko po sa kanya to. Sa kitchen niya. Amen. Tawagin ko po si Brother Jam. At saka yung pong magandang asawa ko. Si Sister Tin. Ayan. May exposure kayo niyan. So, may exposure kayo. Ako muna yung talent manager ninyo ngayon. 300. Ilang minutes lang, parang ang taas naman ng talent fee ninyo. Okay. So, si Brother Jam po ay mag-e-exhibition. Bubuksan niya po yung tansan ng soda. Gamit po yung pusod niya. Ayan. Dito tayo sa gitna para kita. Ayan. So si Brother Jam, bibigay ko sa kanya yung kutsara. Pero bago niya buksan yung kutsara, bibigay ko muna kay Sister Tin. Siya po ang pinili ko kasi alam ko, hindi niya kayang buksan. Pero pwede mong try. You can try your best. You try your very best. Okay. Hindi siya. Pero sumingaw. Okay. Ibibigay ko po ngayon yung kutsara kay Brother Jam. Ito po ay patunay na si Brother Jam ay binago na ng Panginoon. Siya po ay binago na ng Panginoon. 1 Corinthians 5:17 po, wala na po yung dati niyang pagkatao, mga kapatid. Siya po ay bago na. Whole new na po. Demonstration lamang po ito. Sa mga nakakaintindi at nakakaunawa, alam niyo po yung ibig kong sabihin. Amen. Kung mabubuksan niya po. Oh! Palakpakan nga po natin. Opo, 300 po yun, yung talent fee niya. Okay. Sige, Brother Jam, pakihawak yung kutsara. Meron po ditong bottle opener. Ito po. Okay. Ay, malikot ba ako? Mayroong bottle opener. Okay. Ngayon, ibibigay ko po, since nabuksan naman ni Brother Jam yung soda sa pamamagitan ng kutsara, malamang madali na sa kanya. Alam mo naman gamitin ito, no, Brad? Okay. So, yan. So, ibibigay ko ngayon kay Sister Tin. Tingnan natin kung mabubuksan na niya. Gamit ang can opener, yung soda. Sige po. Wow! Amazing! Amen, amen. Amazing. Okay, maraming salamat. Kunin ko po yung kutsara at bottle opener. Amen. Kapatid, maaring isa sa inyo, isa sa atin ay kutsara. Maaring ang iba sa atin ay bottle opener or can opener. Okay? God can use you. God can use you as He intended to. Kung paano ka nais gamitin ng Diyos, as long as you acknowledge Him, as long as you lean in the power of Christ that is resting in you,
God can use you mightily. Amen? Hallelujah. Wala namang masama kung kutsara ka na hindi ka makapagbukas ng can opener. There's nothing wrong with that. Because you can really be a can opener. You can really be a spoon. Pwede kang maging kutsara. Dahil ang kutsara ay ginagamit talaga para sa pagkain. Hindi naman talaga siya pambukas ng bote. Tama? Tama po ba? Okay? Magagaling lang talaga ang mga Pilipino. Marami silang kayang isipin at gawin. Pero ang pambukas talaga ng bote ay can opener. Imagine, if you are a spoon and you are acting or performing, you're doing the purpose of a can opener, di ba? May struggle. May konting mahirap. At hindi lahat pwede kang gamitin. Kagaya ni Sister Tin, hindi niya kayang gamitin ang spoon pambukas ng soda. Pero si Brother Jam, kaya niyang gawin. Amen? Pero kung silang dalawa, pareho nilang gagamitin ay yung can opener. Will there be a struggle? It would be more easy. My brothers and sisters, God's purpose in your life must be intentional. It must be purposeful according to His purpose. And it should be ultimately good. Pareho po ba nilang nabuksan yung soda? They have the same outcome. Pero the other one struggled because he used a spoon na hindi naman purpose na pambukas. God can still use you. In the case of Brother Jam, God can still use you. If you are a spoon and someone is using you as can opener, God can still use you if you rely on the strength and power of God that is resting in you. Amen? Praise God. Palakawakan po natin ang Diyos. And now, God's intention is always good, mga kapatid. And He mean no harm. God's purpose is revealed only through His Word. Only through Jesus Christ. And there is no other way for God's purpose to be revealed and manifested, but also only through our Lord Jesus Christ. Amen. Tayo po yumuko at manalangin. Thank you, Lord God. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ka, O Diyos. There is a reason why God's purpose in our lives is intentionally good. Because His nature, He is good. Ang Diyos ay mabuti. Hindi siya nagbabago, kapatid. Ang Diyos ay tapat sa Kanyang mga pangako. Hallelujah. We praise You, Lord God. We glorify You, Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Let us continue in the spirit of worship. Hallelujah. Purihin po natin ang Diyos. Sambahin natin siya. I call you faithful for the promises you've kept and every need you've met. Lord, I'm so grateful. You were with me every step, and I never will forget. When I think of how you blessed me, how your hand has never let me go, never let me go. You have been so good to me.
Mike. Praise the Lord. Palakpan natin pa na. Inom lang ako. Inom lang ako. Okay. So, Primenom, salamat sa ginamit po yan. At si Sir Chris po ay isa po siyang teacher sa IBS at coordinator po siya ng high school. So, lahat po gusto umabol sa ating enrollment, pwede po ating preschool, elementary, and then high school. Kaya, kung meron po yung kakilala, prepare po ninyo YPS, and one of the best of school in our town. So, praise God. Sa ating eskwela, salamat Sir Chris, salamat sa iyong pamilya. Salamat po sa Panginoon sa bagay ito. Patuloy na ang kanyang Word of God ay tuloy na powerful and encouraging and enlightening sa ating mga buhay. Tunay pong nagbibigay ng encouragement at kaliwanagan sa ating mga buhay. Kung sino siya at kung ano ang kanyang layunin sa ating mga buhay. Sa pagkakataon, sabi po ng Psalm 1, okay? Salip ay nag-alala siyang sunod sa mga aral mula sa Panginoon at kanyang pinagbubulay ang mga ito araw-gabi. Siya'y katulad ng isang punong kahoy na itanim sa isang tabi ng sapa na bumunga sa takdang panahon at hindi nalalanta ang mga dahon at magtatakbo siya sa anumang gagawin niya sa iyong buhay. So, tunay na ang mga aral ng Diyos ay sa kanya, si David, ay masaya siyang sumunod. Nagagalak siya sumunod. Bakit po siya magalak sa sumunod? Kasi po ay pinagbubulay niya ang salita ng Diyos araw at gabi. So, you need to meditate. Paano may meditate na word of God? Para ko ba nag-worry? Nag-worry ka, di ba, sa problema, sa pera, sa karamdaman, at nasa iyo. Nasa ka ba ang ginagawa mo? Ay meron ko naisip, nagbubulay mo sa anak mo, paano mo ba eh? Ganun po. Bulayin natin ang salita ng Diyos. Araw-gabi, ano man natin ginagawa, ating isipin ang salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay patungkol kay Kristo, patungkol sa kanyang kalikasan, patungkol sa kailangan, patungkol sa kanyang ginawa sa ating mga buhay. Kaya kapag tayo po ay naborn na sa pagitan ng salita ng Diyos, we are already prosperous. Tayo pinagpala ng Panginoon. Paano tayo pinagpala? Spiritually, tayo pinagpala ng Diyos. At kapag tayo pinagpala spiritually, tayo pinagpapala mentally. Ang ating kaisipan ay magiging mature. Hindi tayo parang bata, natatagay ng anong bagay sa mundo ito, kundi firm tayo, patatag tayo, alam natin kung sino ang Diyos at kung ano ang kanyang lalili sa ating mga buhay. Emotionally, ang emotionally sometimes ay pagkatado. Takot, nangamba, nag-aalala. Kaya pag tayo po ay patuloy na nagbubulay at sumusunod sa kanyang salita, ang bunga ng bagay na yun ay spiritual prosperity. At ang spiritual prosperity, ang bunga niya ay meron tayong emotional prosperity. Paano? Meron tayong physical prosperity. Kaya pag tayo po ay malasok sa ating kaluluwa at ang espiritu sa ating kaluluwa, tunay na, sabi nga ng 1 John ay 3, ay tayo po ay mag-prosper sa ating physical. Tunay na, ano ba makakaramdaman sa ating mga buhay, ay ating pong
mabatago pa yan, na sa magitan natin, patuloy pa rin masaya, patuloy pa rin di-discourage, di disappointed, na natin ang Panginoon ay lagi natin kasama sa ating mga buhay. Kaya po, kapag tayo po ay meron busog na spiritual, meron tayong mentally, emotionally, at tayo po ay physically, at then tayo po ay meron pong prosperous relationship sa ating asawa, sa ating mga anak, at sa ating mga kamag-anak, sa ating mga kaibigan, at sa ating po mga katrabaho, kaklase sa ating mga buhay. Alam natin paano tayo mag-adjust, at alam natin paano tayo makipag-mingle sa mga tao nasa kabila ng iba-iba ka lang ugali. Lalo ng ating asawa at anak, mga anak. Kaya po, napakalaga ang salita ng Diyos. Sa pagitan ng salita ng Diyos ay na-align yung naituwid ang ating mga buhay sa kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos ay isang gandang halimbawa ay ang Panginoon na siya ay sumunod sa Ama. Paano siya, kung ano ang gusto ng Ama sa kanyang buhay. Kaya po, mga kapatid, ang Word of God ay bigyan natin priority, attention sa ating buhay. Hindi pwedeng, alam natin ang purpose, alam natin ang nature, alam natin paano tayo matiwala. Kung wala tayong Word, never, hindi po tayo pwedeng maunawaan kung ano ang purpose nito, kung sino siya at kung ano ang karakter niya, kalikasan niya sa buhay niya. Amen? Kaya po, mga kapatid, kapag gano'n ang nangyari, sabi ng ating binasa, para tayong nakatanim, katulad tayong puno, nakatanim, tatabi ng sapa. Nasapa nito, river nito, ay hindi po siya natutuyo. At patuloy ng refreshment, ang freshness ng halaman ito ay nandoon at namumunga sa tangdang panahon. So, ang proseso na sinasabi niya, Sir Chris, hindi, ako saan, ang Panginoon ay nagpuproseso siya sa magitan ng kanyang salita. Hindi sa magitan ng pagsuko. Kaya ang prosesong naranasan ni Joseph ay mga hadlang yan sa kanyang buhay. At ang proseso niya ay yung relasyon niya sa ating Panginoon. At sa kanyang meditation sa ating Panginoon. Kaya po, tayo mamumunga sa tatang panahon sa ating mga buhay. Patuloy natin malalaman unti-unti ang mga layunin na panahon at kung sino siya at kung ano kalawak, kalalim ang pag-ibig Diyos sa ating mga buhay. Amen? Amen po ba? Kaya po, hindi tayo manamanta. Lagi kang fresh, lagi kang masaya, lagi kang rejoice sa iyong buhay. Hindi ka apektado ng anong bagay na problema. Alayas may problema, pero alam mo na kasama mo Diyos at ang kasiyahan mo, ang kagalakan mo ay mula sa Panginoon, hindi sa kondisyon na ngayong circumstance sa buhay mo. Hindi yung malungkot ka kapag wala kang pera, malungkot ka dahil may problema, masaya ka, wala kang problema. Hindi po tayo apektado doon. Kundi tayo po palagi masaya, di nalalanta, dahil tayo na pundasyon sa pag-ibig at kagalakan ng Panginoon sa ating mga buhay. Ano ba? Kaya po, magtatagumpay tayo sa lahat ng panahon. Saan mo gagawin natin? Sa pangalan ng Jesus. Amen? Kaya sabihin natin, tagumpay! Tagumpay! Amen? Lagi natin kumpisal yan. Nasa kabila lang ang puso. At sabi natin, lagi tagumpay. Dahil si Kristo ay tagumpay niya sa lahat ng bagay. Amen? Palakpan natin Panginoon. Let's all stand and let's give praise and glory to God. Hallelujah. Yes, Lord. So good. You are so good. You are so good to us, Lord God. Mabuti ka ang tunay sa aming buhay. Hallelujah. Yeah. You have been so good to me. God
ba ang Diyos? Mabuti. Mabuti ba ang Diyos sa buhay mo? O, taas mo ang kamay mo. Napuri pa na. Let's worship Him. So good to me. Lord, yes, Lord. Oh, yes, Lord. You're so good to me. Yes! Hallelujah. Hallelujah. Lord God, we thank you. Sa umaga ito, salamat sa iyong ginamit, sa kanyang pamilya. Salamat po, Panginoon, sa iyong patuloy na pagkilos at sa magitan ng salita ay patuloy namin nalasan kung gano'n ka buti, gano'n ka katapat at ang pag-ibig sa iyong buhay. Kaya Lord, patuloy, O Diyos, sa magitan ng iyong salita ay patuloy ka namin mawalin, patuloy ka namin paglilikuran at susunod kami sa lahat ng iyong aral at ang gabay mo ay patuloy namin maranasan at patuloy namin magagawa ang ilalim mo sa aming mga buhay. Bilang asawa, bilang anak, at bilang estudyante, at bilang nagtatrabaho, sa bawat propose namin, tunay pa na magagawa namin sa tulong nyo ang lahat ng bagay ng bagay nito. In the name of Jesus. Kaya we praise you, we glorify you. In the name of Father, and of Son, and Holy Spirit. And we all say, Amen. Amen.